At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabahalang balita ang umabot sa atin mula sa palasyo ng Malacanang. Isang krimen na umano'y nangyari sa loob ng palasyo at iniimbestigahan na ng mga otoridad. Ang mga detalye ng insidente ay kumakalat at ang tanong, may kinalaman ba si President Putin ng Norte Jr. sa nangyayaring ito? Muling tinanong ang kredibilidad ng mga pahayag ng palasyo matapos mapunyag ang ilang mga isyu na tinatago raw sa likod ng makapangyarihang mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga unang ulat, isang hindi inaasahang insidente ng krimen ang naganap sa loob mismo ng palasyo. Isang opisyal na malapit sa mga nangyayari sa loob ng Malacanang ang nagsabi na may nangyaring hindi kanais-nais, ngunit ito ay pinipigilan ng mga otoridad na lumabas sa publiko. Sa kabila ng mga ulat na lumalabas, hindi pa matukoy kung ano talaga ang nangyari at kung sino ang mga sangkot. Ang mga opisyal ng palasyo ay nagbigay ng pahayag na nagsasabing hindi pa nila matukoy kung may kinalaman ng mga miyembro ng kanilang hanay sa insidente. Ngunit ang mga impormasyon mula sa ilang mga hindi pinangalanang saksi ay nagpapakita ng mga indikasyon na ito ay isang isyu ng malawakang pagtatago. Ayon sa mga insider, ang mga posibleng salarin ay may mga matataas na opisyal na may direktang ugnayan sa administrasyon. Patuloy na ipinagpapaliban ng opisyal na pahayag mula sa palasyo at ito ang nagdudulot ng pag-aalala sa marami. Inaasahan ng mga mamamayan na hindi lamang ang mga detalye ng insidente ang kanilang malalaman, kundi pati na rin kung paano ito tinatago at paano ang mga taong sangkot ay nakikinabang mula sa krimen. Samantala, hindi nakaligtas sa pansin ng publiko ang mga hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng palasyo. Ayon sa ilang eksperto, may mga hindi kapani-paniwala na aspeto sa mga pahayag ni President Kuting ng Norte Jr. hingil sa isyong ito. Ipinahayag ng ilang mga kritiko na ang mga aksyon ng administrasyon ay tila may layuning takpan ng mga malalaking isyu at isalba ang imahe ng gobyerno. Isang malaking tanong kung paano ito makakaapekto sa tiwala ng mamamayan sa liderato ng bansa, lalo na't ang mga ganitong isyu ay nagpapatibay ng mga haka-hakang may lihim na agenda. Habang ang investigasyon ay patuloy na isinasagawa, marami sa mga mamamayan ang nag-aabang ng mga susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad. May mga nagmumungkahi na isang makalalimang pagsusuri ng mga dokumento at testimonya ng mga saksi ang kailangan upang matukoy ang buong katotohanan. Ang mga mamamahayag ay hindi rin nagpapaawat sa paghaharap ng mga ebidensya na magsisilbing gabay upang mapanagot ang mga responsable anuman ang posisyon nila sa gobyerno. Ang isyong ito ay patuloy na magiging sentro ng usap-usapan at tiyak na magkakaroon tayo ng mga bagong updates sa mga susunod na araw. Manatiling nakatutok sa aming susunod na ulat tungkol sa investigasyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung mahal nila ang bayan, hindi totoo para sila sa katotohanan. They're there para linlangin kayo at pasakayin kayo para madagdagan yung followers nila. Ganun lang yon. So if I were you, block them or unfollow them. Wala naman kayo makukuha. Yung talk about PhilHealth na nagsalta lang ng ang PhilHealth, dapat ganito, hindi dapat hindi dapat zero budget yan. Excuse me. Andyan si Vic Rodriguez. Andyan si Inday Sara. Andito ako, andyan ka, na nagsasalta. It's the same thing ang sinasabi. Yun na, mas nauna pa nga tayo nagsalta. It's the same thing. Yung ating pangunawa at pagbigay ng mga salaysay dyan. Tapos, tignan nyo ngayon. Oh, tahimik, sabi ni James Cloud, tahimik si Magno sa heavy luggage. Ayun na nga. Kasi kung for the people ka, para ka sa Pilipino, hindi ka mamimili ng issue ng pagnanakaw. Ito lang yung pipiliin ko, PhilHealth lang kasi ganito. Yung bribery ni Romualdez, yung kidnapping ni Lisa Tanas, yung smuggling ni Lisa Tanas at ni Marcos, tatahimik ako. Hindi ganyan makikipaglaban ang isang mapagmahal sa bayan. Kung totoong mahal mo ang bayan. Wala kang iniinda na takot, kaya mong banggain ang mga bangag kapag ang nararamdaman ng puso mo ay para sa Pilipino. Pero kung magsasalta ka lang about PhilHealth, kasi in at daming nagsasalta, gusto mo lang madagdagan na followers mo at gusto mo malinlang ang mga Duterte supporters. So even not Duterte supporters, mga taong bayan na galit na sa bangag na ito, kitang-kita nyo naman. Hindi nila kayang magtaya ng alindog katulad ko, katulad ni Sas. Pareho kami niya, nagtataya ng alindog. Diba? Binabangga namin ang mga demonyo. Tandaan nyo, Sas Rogando Sosot, Maharlika versus Mel Robles.
Dahil pareho kami ni Sas na nag-expose ng kahayupan ng mga black ops nila Lisa Tanas. And now look at you guys. Oh, yung ano ngayon, yung nalalapit na pagpapatawag sa mga vloggers, ipapakulong kayo, iko-contempt kayo. Samantalang si Bangag ay what? Nagpapardon ng mga sangkot o na-charge na ng pagnanakaw sa bayan. Samantala, si Colonel Grijaldo ay nakakulong pa rin sa Station 6. By the way, napaibot sa atin ang ating mga palanggang mga pulis. Kaya alam nyo, mga palangga ko mga pulis, kayo lahat, AFP, alam nyo naman di ako galit sa inyo. Yung mga demonyo lang talaga. May nag-message sa akin. Miss Maharlika, nakakaawa si Colonel Grijaldo. Porque po ba hindi siya PMAyer? Hindi siya pinoprotektahan ng mga taga-PM, ng mga PMAyers? Nakakulong pa rin, pero samantala po si General Wilkins Villanueva ay napalaya na. Right? Napalaya na siya. So it's good na mapalaya siya kasi nga nag-aaklas ang mga PMAyers na nawagan. Sana sir, kayo din ng mga PMAyers, wag din kayo selective. 'Di ba? Kung mahal nyo si Wilkins at sa tingin niyo ay nagrabyado siya ng Wadcom, which is true naman, bakit hindi din kayo magsalita dito kay Colonel Grijaldo even though hindi siya PMA graduate? Yan ang nakarating sa akin galing sa isang pulis. You know, kilala mo, si Madam yun, babaeng pulis. Miss Marlica, kawawa naman kami na hindi kami graduate ng PMA. Si Colonel Grijaldo, nakabaro namin hanggang ngayon, nakakulong pa. So kayo dyan, mga general, believe naman na sana ako sa inyo. Di ba yung mga nananawagan? Pero bakit kay General Wilkins lang dahil nga siya PMA? Yun po yung sentimiento ng tao eh. Dapat manindigan din kayo sa kabaro ninyo kay Colonel Grijaldo na ginigipit ngayon at patuloy na nakakulong. Samantala, ang kawatan na si Mabilog, ang sangkot sa pulburo na hindi dapat yan pardon, ay na-pardon at pwede pang makatakbong muli. Kita nyo? Samantala yung kabaro ninyo, nanindigan lang, nagsabi ng kanyang nalalaman, personal knowledge sa Senado, gustong gustong i-twist ng mga buwaka ng ina dyan sa Congress, yung mga buwaka ng inang mga kawatang, mga jutang genimes, hindi pa kayo bawian ng buhay lahat at pumantay ang mga paa ninyong mga halayo pa kayo. Diba? Gusto nilang i-twist. Ngayon nakakulong si Colonel Grijaldo. Ngayon, ang mga vloggers, ang sabi ng ni Fernandez, ipapatawag nila yung mga vloggers kasi daw, kailangan managot, di ba? Papanagutin nila, yan sila barbers, kasi natitaint yung, nasisira yung House of Crooks nila. My God, panglilin lang niya. Alam niyo kung bakit nila ipapatawag din yan? Maliban sa gigil na gigil sila sa mga vloggers, another way na pagtatakip nila dito sa vice scam na ginawa nila at gusto nilang makalimutan, mga kapalangga. Gusto nilang makalimutan ninyo ang issue dito sa vice scam na ito na dapat ito ay binibigyan, kung gusto talaga nila imbestigahan dyan sa Kongreso at Senado, iimbestigahan nila. But again, hindi sila mag-iimbestiga sa kanilang mga sariling pagnanakaw. Kaya nga, sabi ko nga, although alam naman natin na sinusungal-ngalan na ni Lisa Tanas, ni Bangag ng pera ng bayan, ang mga tiwaling AFP, ang mga tiwaling nasa PNP, lahat yung mga hinayupak na yan, na mga katulad ni Marbil at ni Au Browner at iba pa, ni Gibo, lahat yung mga hinayupak na yan. Nasusungal-ngalan yan. Nasusungal-ngalan sila sa bunganga ng mga bangag. O iba sa kanila siguro bangag. Kaya wala na talagang pag-asa kayo. Walang-wala na hanggat hindi kayo kumikilos. Pero panawagan uli, sa January 31, huwag kayo sumama dyan sa EDSA na yan dahil pulawan yan. Mga kakampi yan ni Bangag. Kunyari lang yan, drama-drama. Okay? Huwag kayong sumama dyan, mga kababayan. Ngayon, ano pa ang mga eksena? Ito, update ko lang sa inyo. Alam nyo ba? Today, I think 2 eroplano ang
na deport na mga kriminal na illegal dito sa Amerika, pinabalik sa Colombia kung saan sila galing. Alam mo bang hindi tinanggap ng kanilang president, what's the name, Petro? Si Petro, President Petro ng Colombia, hindi tinanggap itong mga kriminal nilang mga Colombians na pinagdadampot dito sa Amerika dahil may mga kaso. Sila talaga yung unang sinampulan. Okay? Ngayon, natin. Yes, here we go. Okay, so ngayon, mga palangga, hindi tinanggap ng ng president ng Colombia yung kanilang mga tao. Ano ginawa ni Lolo Trump? 'Di ba? So nagkaroon ng order si Trump na taksa, singilin ng tariff ang Colombia ng 25% at within the week 50% yung kanilang mga produkto papasok dito at kakansalihin ang mga passport ng mga Colombians like mga politiko. Hi, Remy. Oh, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Ang galing dito. Ang ganda-ganda ng mga nangyayari ngayon kasi nababawasan na ang Okay, nababawasan na ang mga kawatan. Ang unang-una talaga dito, yeah. Ayan. Ang sabi dito, mga palangga, 25%, ayan, pinatawa ni Trump ng 25% tariff ang lahat ng Colombian goods or papasok dito sa Amerika. Ngayon, ay kalahin mo naman ayaw papasukin yung kababayan nilang mga kriminal. Nakakaloka, di ba? Kasi pinagdadampot na yung mga kriminal dito. Tapos binalik sa Colombia. Mga Colombiano yun eh. Ayaw nilang tanggapin. Di binigyan sila ng sample na bonggang-bongga. Yeah, Gustavo Petro, President ng Colombia, sabi ni Colasa. O, di ba? Ang galing-galing ng mga pangyayari dito. Nakakatuwa. Ang dami kasi ngayon ang mga ICE nandito na sa LA. Pero inuuna nila yung mga kawatan. Bihira naman sa Pilipino yung mga sangkot sa katulad dito, katulad ng mga ibang mga lahi, no, maliban sa Pilipino, na talagang gumagawa sila ng krimen, gumugurgur, nagnanakaw. Kaya ako, personally, gusto ko yung ginagawa ng gobyernong inuuna yung mga kriminal. Kasi dito ang lalakas ng loob nila sa Los Angeles County. Nagnanakaw sila, yung nakikita nyo sa mga mall, na nagnanakaw sila. Karamihan dyan, yung iba dyan mga undocumented o mga illegal. Ganun nila paglaruan ang batas. Yeah. So, that's good. At kasi sana ang presidente natin, meron talagang yun nga, kamay na bakal, mga idol ni Trump, si Pangulong Duterte. Okay, illegal alien na mga kriminal, sabi ni Lay Diaz. Exactly, parang si Erich Sylvester na nagnakaw ng identity theft. Yan ang number 1, dapat yan. Kasi, nagnakaw ka ng identity ng tao. Yes, sabi ni Faith Piva, Dolabay, Colombia will be sending 2 planes to pick up their people. Ayun, ang palusot ng kanilang presidente, kasi daw, ipapagamit daw niya yung presidential plane dahil parang ang pinipaint nila sa media na maltreated yung mga Colombians dahil isinakay lang doon sa, ano ba yung sinakyan nila? Parang C-130 ba yon? That's bullshit. Diba? Buti nga sila naka-aeroplano eh. Nung pumunta nga sila, tumawid sila dito sa border. Diba? Dumaan sila sa swamp, dumaan sila sa kung ano-ano mga putik. Tapos sila ngayon, nasa aeroplano. Ilang oras lang, nasa Colombia. Tapos ngayon, magrereklamo sila na hindi, minaltrato sila ng gobyerno ng Amerika. Anong maltreatment doon? Naka-aeroplano ka pa eh. Buti nga hindi sila hinila ng lubid. Pagpasok nila kung ano-ano mga tinawid nilang mga sapa dito, di ba? O sapa, o river, o kung ano man. Yes, watching from Rome, Italy, sabi ni Joan Aurelio Sevilla. Huwag iboto si Erich. Sabi ni Clement Can, ang galing ni Donald Trump. Yes. So ngayon, mga palangga, dun sa 4 January 30,
Yes, huwag niyo suportahan yung rally ngayon. Pangdilawan yan. Sobrang dilawan yan. Huwag kayong, dilabog nyo na sa komuno yung mga yan. Yung hirap kasi sa inyo, nagpapaniwala kayo dyan sa mga yan eh. Nag-comment lang. Na kunyari, kinokontra itong yung zero budget sa field, tapos nagpapaniwala naman kayo. Diba? I told you, mga darling. Oh my God. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga yan. Dahil, okay, tingnan natin yung mga bagong eksena ditong kaganapan. Ano na mga yung date sa Pilipinas? Okay. Ngayon na ba simulan yung ano? Yeah, yun nga. Ngayon na sisimulan yung pagpapatawag sa vlogger. Ngayong araw ba? Papatawag yung vlogger or next week? Sabi dito, magsisimula na sa Lunes ang investigasyon ng House of Representatives kaugnay sa pagpapakalat ng fake news at mga fake news peddler. Pangunahan ito ng TRICOM sa pamumuno ni Fernandez. Ayon kay Fernandez, panahon na upang panagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon, partikular na ang mga vloggers at vloggers na konektado sa pagkakalat ng disinformation online. Kung meron kayong unahin nyo yung mga trolls ni Lisa Tanas. At kung ang sigurado ako, ipapatawag lang dyan yung mga vloggers na suportado ni Pangulong Duterte. Pero yung mga pangit, yung mga mababaho, makukyoho, na mga syongit, na parang pinulot lang sa kanal ang mga itsura at mga pag-uugali na mga vlogger ni Bangag Jr. na binabayaran, pinupondahan ng kaban ng bayan, for sure ako, hindi yan ipapatawag. Protektado nila yan. Siyempre, binabayaran nila yan eh. Nagpapakalat ng mga kasinungalingan against me, against sa mga ibang vloggers, hindi yan ipapatawag kasi ang purpose niya ng pagpapatawag nitong waka ng inang tuwad committee na ito ay takutin at patahimikin ang mga Duterte supporters. Talagang Duterte supporters lang. Kasi yung mga supporters na talaga ng taong bayan na nag-a-agree sa mga o nagsusuporta sa mga panawagan natin na ginagawa ang panggigipit ng bangag na administration, hindi sila ganun ganun ka-dedicated in terms of fighting against the bangags. Hindi sila nagmumura, hindi sila nagbibigay ng sobrang emotion nila. Kumbaga ganun lang yung pakikipaglaban nila. Pero itong mga Duterte vloggers, nakikita nyo dyan, yung mga nakikilala mo, yung mga Duterte vloggers, yan talaga ang kanilang dudurugin. Ikukulong niyang mga yan para patahimikin kayo. Wala na ngang hustisya sa Pilipinas. Wala na ngang freedom of speech. Inuuna pa nila yung vlogger na yan. Imbis na unahin nila yung vice scam. Ang sinasabi ni Fernandez, tinitira din naman, nagko-comment daw itong mga vloggers na, tinitira daw ng mga vloggers sila, ay nagsasalta din kami. Sabi niya, titirahin din namin. Ang problema, ginagamit ng mga buwaka ng ina, lalo ka na Fernandez na bold star na bobo. So nga, wala ka namang alam buwaka ng ina ka, lumalamon ka sa kaban ng bayan, wala kang alam, bob ka. Kitang-kita naman na ang laman ng utak mo burak. Ginagamit nyo ang kapangyarihan, ang mandato na maaring iba sa inyo ay ninakaw at di naman kayo nanalo. Ang vloggers walang kalaban-laban kasi kayo nagtatago kayo sa power nyong contempt, mga buwaka ng genemies nyo. Buisit kayong lahat. Anong kalaban-laban ng vlogger? Sige nga. Kung gagamitin lang ng taong bayan ang utak nila, ang kanilang tunay na pagmamahal sa bayan, wala na dapat ang Congress na yan, burado na yan. Kaya lang, karamihan sa mga Pilipino, gutom, uhaw, binibenta ang kanilang prinsipyo at sinasamantala naman ng mga jutang ginemes na ito, gamit din ang pera ng bayan para bilhin ang mga nasa squatters area, bilhin ang mga kulang ang laman ng sikmura. Kaya ang ending niyan, talo talaga ang taong bayan. Di ba? Imagine nyo, vloggers ipapatawag. Ano ba yung kasalanan ng vloggers? Kung merong ginawa ang vlogger na defamatory o kasalanan, bakit hindi filean ng kaso? Ngayon, yung pagpapatawag na yan, pagtakip yan sa vice scam.
Kasi ayaw nilang pag-usapan ang pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ng gobyernong Bangag, pakikisabuatan ni Escudero, ni Grace po, ni lahat ng pumirma, ni Saldico, ni Speaker Tambaluslos, doon sa pondo, sa national na pondo, doon sa pera ninyo. Yan ay pagtatakip. Mag-grandstanding na naman sila at kanilang gigipitin ang vlogger. Tandaan nyo to, sa unang hearing, may makukulong o makukontempt na vlogger. They are destined to do that. Pinagplanuhan na nila yan. Utos lahat yan ng buwaka ng inang kidnapper, smuggler, kawatan na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. na Addictus Benedictus. Yan ang katotohanan niya. Iko-contempt nila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, my God, kailan kayo kikilos? Painjikan sa mata ang mga kawatan, sabi ni Kenneth. Sana nga. I-contempt nila, iko-contempt nila mga DDS vlogger para walang maglabas ng mga fake news na ginagawa nila. Sila ang tunay na fake news. Tignan mo lang yung kanilang inulat natin. Oh, wala bang nagbabak, ano tawag diyan? Nagpo-proofread sa kanilang mga balita instead na mabilog, magalong ang nilagay nila doon sa binasa natin kanina? Yes, sabi ni Roel, like Channel 167. Ayan, si Channel 167, una nang nakulong yan. Oh, yan talaga gagawin mga palangga. Dilawan always hijacker, sabi ni Den Scorpion. Sarap junugin ang House of Representatives, sabi Nicola sa Laban DDS Vlogger. Diba, yan kasi binabayaran na nilang lahat. Gusto nila lahat patahimikin. Diba, ano ang sabi ko sa inyo? Ang mga vlogger na DDS, sinubukan nilang bayaran o oferan. Kung hindi ka papayag, gigipitin ka, kakasuhan ka. Yan ang nangyayari Nangyari sa akin. December pa lang of 2022. No, ako'y nagsasalita na, pinipilit akong aregluhin. Pero nanindigan ako, anong kapalit sa akin? 4 na kaso. Oh, pera ng bayan yan. Sinong pumasok sa akin? Politiko. Oh, chairman, general manager ng PCSO. Si Mel Robles, nakawatan ang putang inang yan. Nakikinabang ang buong pamilya niya, bawat hibla ng nilalamo nila ay galing sa pera ng bayan. Oh, ayun niya. Yan yung mga ano niya, hindi daw totoo. Tangina, saan ka kumukuha ng pera? Oh, si Saldico, bawat hibla na nilalamo ng kanilang pamilya, galing sa pera ng bayan dahil ang mga malalaking kontrata ay nakay Saldico. O tapos sinisira ko daw, defamatory daw yon. O yan, hinaharap ko sila. Di ba kung hindi totoo yan? Di ba? Pumupunta pa sila sa Amerika, gumagastos sila ng milyon-milyon at hindi lang naman ako mag-isa ang nagsasalita na yung dalawang yan ay kawatan. Yung dalawang designer, yung isa wala na, tumba na yon. Dismiss na ang kaso with prejudice. Yung isa patuloy pa. O ayun, may record ng scamming, harap-harapan, nasa dyaryo. Ineko ko lang. Pero dahil suportado ni Bangag at ni Lisa, gipitin si Maharlika, ayan, pero nilalabanan ko mga buwaka ng ina. O, diba? Lahat yan mababasura, madidismiss yan. So, lahat ng kababoy, lalo na ngayon, si Trump na presidente. Lalo na kung nabasa na ni Trump yung, well, for sure, nabasa niya na yung mga sulat ko at mga video ni Bangag. Ay, yung polboronic video. Hello? Alam na ni Trump na addict si Marcos Jr. Pwede ba? Huwag ka magpanggap. Ayaw ni Trump ng addict. Baka yan, chika-chika lang yan. Di ba? Gumagapang sila, nakausapin si Trump. Alam na ni Lolo Trump na addict ka, Marcos Jr. Na authenticated kang addict. Oh, sabi nga ni Trump, dineclare na nga niya na yung mga drug cartel na yan. Yung mga sangkot. Kasabwat ka, ikaw ang cartel ng Pilipinas. O, dapat nga gawin ni Trump, i-cancel niya lahat ng visa ng mga politiko. Lalo yung mga kaalyado ni Bangag, para hindi na makapasok dito sa Amerika at para hindi na makapag-transport ng nakaw nilang pera at pagbili dito ng mga bahay nila. Di bale, tulungan niyo ako. Alamin niyo lahat, sa lahat ng mga nanonood dito, baka kapitbahay niyo, kamag-anak ninyo,
Mag-email kayo dyan. Ayan yung email natin, Maharlika Network at Proton Mail. Lahat ng politiko na alam ninyo, na kalyado ni Bangag, na bumili ng bahay dito sa Amerika, i-email nyo dyan at i-email natin kay Lolo Trump para isuspend niya lahat yung mga yan. Ayaw ni Trump yan. Ayaw.